First time kong sinubukan mag-rearrange ng gamit sa kwarto at nag-general cleaning na nga ako. Kaya sobrang kalat dito. Kaya samahan niyo akong magligpit. Ito nga pala yung part 2 ng paglilinis ko dito sa kwarto. So naiayos ko na nga dito yung mahihigaan namin. And as you can see, maliban dito sa medyo malaking higaan, nagdagdag na rin ako ng small or single size na higaan para naman magkasya kaming apat dito sa kwarto tuwing matutulog kami. Dinisassemble ko nga pala yung table and chairs ng mga bata. Pati na rin yung slide nila kasi iniisip ko kung hindi ko gagawin yung wala talaga akong paglalagyan ng mga yon. Ito yung table na ginagamit ko madalas kapag nag-unboxing ako ng mga parcel for video content purposes, pero naisip ko na i-disassemble na rin siya kasi meron kami mga bisita na pupunta and makiki-overnight sila. Medyo madami kasi sila. Wala rin kasi akong pwede mapagpwestohan itong table kung ililipat ko man siya dito sa bahay. Kaya naman naisip ko na baklasin na muna siya. Anyway, madali lang din naman i-rescrew itong mga paa para magamit ko siya next time kasi 'di ba may makiki-overnight nga dito. Nagsabi naman ako na kung meron kayong extra foam dyan, bitbitin nyo na rin para at least makatulog tayo na maayos dito dahil alam nyo naman napaka-limited ng space dito sa kwarto namin. So anyway, dahil part 2 na nga ito, doon sa part 1 na ipakita ko naman na nalinisan ko na yung ceiling, yung pader, nakapagwalis na rin ako dito. So itong mga pinagliligpit ko ng gamit dito or mga nililipat na gamit, tsaka ko na lang din siya pinapasadahan ng walis at tsaka pagmamap sa floor. So naisip ko na itong drawer ni Pinggoy, ilagay na muna dito para at least kahit para siyang stopper ba ng kutsyon, but at the same time hindi talaga ako mapakali kasi parang hindi siya bagay, parang ang awkward na may drawer dyan tapos may space tapos andito yung ibang cabinet at iba pang drawers. So hindi ako mapakali, sabi ko ay try ko kaya na ilipat na lang ulit yung pwesto nitong cabinet dito naman sa side na to. So kung manggagaling ako dito sa pintuan, eto yung bubungad sa akin. So, buti na lang din kahit papano. Hindi ako nahihirapan na usog-usog nitong mga damitan namin. Alam mo, ngayon lang talaga ako na-struggle mag-rearrange dito sa kwarto. Kasi for the longest time, simula na lumipat nga kami dito, lahat ng damitan namin, sa isang hilera lang talaga sila. So, every time maglilinis ako, wala akong iniintindi na, saan ko ba ilalagay ito? Dito na lang kayo. Pero this time talaga medyo na-struggle ako kasi ang hirap din palang mag-ikot-ikot ng gamit sa bahay. So, maliban sa mga damitan na nasa side na yan, eto namang blue na drawer, yan naman yung mga damit ko. Tapos naisip ko na ay ilipat ko kaya ng pwesto dito sa may bandang pintuan. So sabi ko, sige itry ko nga, baka sakaling mas maging maaliwala siyang tignan. So pinagwawalis ko na nga rin yung mga kalat sa sahig, and then eto for the tanggal muna ako ng gamit sa ibabaw nitong drawer ko. At dahil napansin ko nga na medyo maalikabok din siya, gumamit na rin ako nitong portable na vacuum from Lids to. And grabe, napaka-useful talaga nito kasi yung mga ganito maalikabok, even yung electric fan namin, kapag maalikabok tas tinatamad kami magbaklas, etong portable vacuum na nga lang din yung ginagamit na. Alam mo, sobrang dami ko na rin talaga mga gamit na naipamigay, na ibenta, pero kasi yung mga natira dito, yan na talaga yung mga napagpilian. So, kailangan kong gawa ng paraan na makip sila at the same time, ma-arrange ko ng maayos na hindi masakit sa mata. Tapos habang naglilipat-lipat nga ako dito ng gamit, naalala ko kasi nung bata ako, 'di ba nakikitira kami sa kamag-anak. Tapos meron akong tiyahin na mahilig talaga siyang mag-arrange ng gamit sa bahay. Marami-rami silang gamit sa bahay pero lagi siyang nag-aayos, nililipat-lipat niya talaga yung mga gamit parang every other day or every week. Kaya most of the time talaga, laging maayos tignan yung bahay. And I think doon ko rin nakuha yung paglilinis-linis ba? Kasi mahilig nga siyang maglinis. May times na nauutusan ako na mag-mop, magtumulong-tulong sa pagre-rearrange, o kaya naman maglinis ng bintana, magtanggal ng mga kortina. Tapos yung kamag-anak namin meron din kasi silang tindahan. So madalas din akong pinagbabantay talaga ng tindahan doon. Kaya sanay talaga akong mag-assist sa mga customer ng bayad, sukli, ganyan-ganyan. So kapag wala masyado mga customer, ang pinagkakaabalahan ko talaga doon is maglipat-lipat, mag-arrange ng mga delata, ng mga paninda, magpunas-punas, magtanggal ng mga alikabo. Tapos every time na mamimili nga sila sa grocery ng mga paninda, so kailangan iayos din yun. So I think maganda rin yung naging training talaga kasi ilang taon ako nakatira doon sa kamag-anak. So I think maganda rin siyang training na na-absorb yung mga ganung paglilinis. Actually, sa totoo lang, hindi ko naman alam sa sarili ko na ay kaya ko palang maglinis ang bonggang-bongga ng mga ganito. Anyway, di ba nagsimula nga akong maglinis gabi, tapos inabot na madaling araw, hindi pa rin ako tapos. Nahihinto lang talaga ako kapag kailangan dumede sa akin ng bunso ko at saka nung pinatulog ko siya. So nung tapos na nga ako sa kwarto, eto naman yung itsura sa may kusina namin. Paglabas ng pintuan ng kwarto,
napakadami dito mga kalat. Grabe, iba rin talaga yung nagagawang sipag pag alam mong meron kang bisitang paparating. So, na nga yung itsura ng kwarto. And ito yung kabilang side. Thank you for watching!